So, ayun, what's up mga kababayan? Nagbabalik na naman tayo sa panibagong reaction, sa panibagong timplada, ika nga, birada, ng inyong kabirador na si Birador Pikwa. Ayan. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. So, mega love shoutout sa lahat at itong ang tatalakayin natin ngayon, no? Itong pagsagot, no? Sumagot na po. Tinamaan ng magaling. Ito, no? Ito po si si Mayor Magalong. Bakit po? Bakit bigla napasagot? Dahil nga po dun sa sinabi ni former Senator Antonio Sani Trillanes, mga kababayan. 'Di ba? Kaya siya sumagot dahil binuko po siya. Okay? So sa mga hindi nakakaalam ng issue na ito, may sinabi po kasi itong si Senator Trillanes. Okay? 'Di ba? Kasi nung kamakailan, nung Agis, okay, nag-post po itong si Senator Trillanes, mga kababayan. Ang sabi niya rito, ito babasahin natin Noong 2022, sabi ni Mayor Benji Magalong sa akin o sa kanya mismo, okay? Kung sino ang nasa likod ng 36 billion, okay? Rock netting scam sa Baguio, Benguet. Okay? Baguio, Benguet. Ang tanong, bakit hindi niya ito inilalabas hanggang ngayon? Takot ba siya? O dahil kaalyado niya ang mga Duterte? Okay? So, ayan yung patutsada, no? Ng ating matini idol pagdating sa politika, mga kababayan. Dahil alam naman natin na siya lamang po ang katangi-tangi, no, na kumalaban hanggang wakas dito sa mga Duterte black na ito. Okay, especially sa dating pangulong 'di ba? Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nasa ICC. Okay? So ito, mga kababayan, may resback agad itong si Mayor Magalong. Na-interview po siya at binigyan po niya ng reaction, nagbigay po siya ng opinion regarding dito sa sinasabi, nagrebat po siya, no, at nagdepensa po siya dito sa sinasabi ni Antonio Sani Trillanes IV, no, the former senator. Okay? Kaya nung 13, ang sabi niya, abangan ko si Mayor Magalong kung i-advise niya sa independent commission ang mga pinakamalalaking anomalya sa infra funds. 'Di ba? So may alam talaga. Hindi babanggitin to kilala naman natin, no, si former senator na maraming alam, maraming intel, mga kababayan, 'di ba? Malulupit ang mga intel nito, 'di ba? So, ako naniniwala sa sinasabi ni Sani na talagang merong bulungan, okay? Merong alam to si Magalong na ibinulong sa kanya. Okay? Ngayon, pinakamalaking anomalya, tuloy natin anomalya sa infra funds, gaya ng 51 billion flood control sa distrito ni Pulong at 36 billion na rock netting sa Baguio, Benguet, na siya mismo ang nagreklamo. 'Di ba?
Totoo naman, mga kababayan. Totoo. Ngayon, eto, papakinggan natin kung naaayon ba o sasagutin ba. Okay? Yung ganitong klase, na nalalaman ni Magalong. Okay? Ni Mayor Magalong. Okay? Ito yung kaabang-abang ngayon, mga kababayan. Nako, mukhang target lock. Mukhang target lock. Itong si Benji Magalong, nino po ni former senator. Okay? Nako, pag ito, sigurado, kakabahan to si Magalong, mga kababayan. Dahil kung ang Duterte nga, yung mga kaalyado nga mismo ni Magalong na mga Duterte Black, takot kay Trillanes eh. Diba? Siya pa kaya? Kasi alam niya na walang makikitang silip or corruption kay Sunny rito. Diba? Kay Trillanes, mga kababayan, wala silang makita. Tignan nyo yung kinaso kay kay former senator. Napakanipis. Di ba? Napakanipis. Cyber libel. Di ba? Kumbaga, eto mga kababayan, makikita natin kung gaano katindi si Magalong dito. Pagkakalaman niya, may attorney ka naman, andyan si attorney, di ba? Laging attorney, debate, talo, hindi tumatabla, di ba? Si kabatas natin, di ba? Alam niyo na yon. Okay? So, ang tanong, kaya ba nila si, Senator Trillanes? I don't think so. Okay, so ito, sabay-sabay natin pakinggan yung sagot nito ni ni Mayor Magalong. Exciting part to, mga kababayan. Dahil matindi to. Abangan natin tong sagutan na to at tong iimbestigahan na to, investigasyon na gagawin nito ni former senator. Aabangan ko to. At nangangamoy rito, nangangamoy gera ng korupsyon. Okay? So, eto na, mga kababayan. Let's play this. Nasa rin na ho ngayon si Mayor Benji Magalong. Mayor Benji, good morning po, Mayor. Good morning po, Sir Ted. Good morning, Chacha. Oo, sorry kami obligado lang umistorbo sa inyo, Mayor, kasi gusto ho namin kayong kunan ng reaksyon. Go, Cha, please. Yes po, Mayor Benji, ano po bang reaksyon nyo dito sa sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes na kayo daw po ay protektor at kaalyado ng mga Duterte? Nagtataka nga ako, DJ Chacha, bakit siya nag-a-accuse ng ganyan eh. Alam mo, siguro mayroon lang siya siguro pinagdadaanan, kaya siguro intindihin na lang natin siya. So, wala pong katotohanan iyon, Mayor? Alam mo kasi, DJ Chacha, at Sir Ted, di ba? I've investigated Mama Sapano. I've investigated yung pagkawala ng 900 plus na AK-47. Yung nangyari kay Albayalde, di ba? Nung Mama Sapano, I owe President Pinoy or President Noynoy so much na nakulong ako during the time of PGMA, na-delay yung aking mga promotions. In fact, muntik pa nga ako na-attrite, kasi sumobra na yung years ko sa pagiging colonel ko. And I was taken out of the PNP and brought to PIDEA. Kaya nakita mo yung pinagdaanan ko talaga. And then when President Noynoy take over, na-fast track yung 1-star ko, 2-star ko. So I owe him so much. Pero when I started investigating the Mama Sapano incident, there was so much pressure para i-whitewash ka investigation. Ano bang ginawa ko? Diba? I performed the mandate to seek out the truth and to tell the truth. Yun ang ginawa ko. So ano ba yung pagdududahan pa nila sa akin? Ganon din yung AK-47 na 900 that ended in the hands of the NPA. 5 generals and 3 full colonels, mga upper class ko sa PMA, mga underclass ko sa PMA, na very close sa akin.
I have to file cases against them. Na-dismiss nga sila. Ganon din yung investigation sa Bucor. Kaya hindi ko alam kung ano yung binabanggit niya. Hindi ko talaga siya maintindihan. Pangalawa, si Secretary Vince Dizon, si Secretary Charlie Galvez, si Secretary ng ating Secretary Anyo, they all serve under President Duterte. Does that make them protector? Nagustuhan yung performance nila. Di ba? I handled thousands of people when I was in the Philippine National Police. One way or the other, may magustuhan kang mga official mo at sundalo mo na magandang performance. Magugustuhan mo sila, bibigyan mo sila ng break. Dahil they perform, they deliver. That make them a protector? Protector ako kung sakaling nagkamali ako. They will also perform every time na meron silang ibang boss. These people will always perform. Ganon din ang nangyari sa amin. Na-perform kami, nagustuhan kami ni President Duterte. Ngayon, nagpe-perform kami, nagustuhan kami ni President BBM. So, does that make us a protector? Hindi ko makuha yung logic Oo. Mayor Benji, may binabanggit po dito si dating Senator Antonio Trillanes. Sinasabi po niya, una, sinuportahan niyo daw po sa eleksyon si Senator Bongo. Pangalawa, sinasabi niya rin po na 2022 niyo pa daw po alam itong issue sa flood control. Bakit daw po ngayon niyo lamang ito isiniwalat? Yun po yung sinasabi niya. Dahil daw po ba kaalyado kayo o takot kayo sa mga Duterte? Alin daw po ba doon? Anong sagot niyo po dito? Hindi ko siya maintindihan din Ako nga, nagulat nga ako dyan sa flood control kasi sa Cordillera kasi halos walang flood control
Ang karamihan dyan, rock netting, asphalt overlay, road opening. Yan ang mga abot ko eh. Kaya hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na alam ko yung flood control eh. Oo. Alam mo, Mayor, sabi ko nga pero nagsisinungaling eh. opo. Mayor, Pero banggitin definitely hindi ako nagsisinungaling dito. Oo, banggitin ko lang po kasi merong isang incident na sinabi din po actually nitong si dating Senator Antonio Trillanes na nung 2022 nyo pa rin daw po alam yung tungkol dun sa rock netting scam, not just flood control. Doon po, anong tugon nyo? Tsaka yung sinasabi niya na sinuportahan nyo nga daw po si Bongo last election. Totoo din po ba yon? Oh, what does it have to do with the rock netting? Yes, I supported Senator Bongo kasi ang laki na naitulong nila sa amin during the pandemic. Hindi ba kung ikaw mayor, kung sino na mga nakatulong sa iyo na every time na may nangangailangan ka, patas tumawag ka, ang bilis ng suporta. Hindi kaya susuporta ka rin sa kanila? Lalo-lalo na if the people, the lives of your people are at stake, the health of your people are at stake. Tapos bawat tawag mo lang in the same day, di-deliver ka agad. Ano na lang yung tatalikuran ko ba sila? Paski na meron silang, people are not perfect. In the same manner na kami rin naman, di naman kami perfect. Kaya hindi ko maintindihan talaga kung bakit ganun ang mga salita niya. Kaya nga sabi ko, intindihin ko na lang. May pinagdadaanan lang siguro. Unang-una, wala naman akong issue sa kanila. Hindi ko naman siya binabanggit. Then suddenly, bigla nila akong binabanatan. Ayoko na lang mag-comment. Na lang. Alam mo, take the high ground na lang tayo. Mayor, kaya nga po napaka-importante rin na kahit paano mapakinggan po ng bayan ang inyo pong panig dito po sa isyong ito na ipinupukol ni former Senator. So ngayon po na kayo ay isa na po sa mga advisor nito hong ICI na ito bilang patunay dito po sa sinasabi ni Senator Trillanes na kayo ay protector ng mga Duterte, na hindi totoo yun, ano ang aasahan namin? So usapin po ng pagsaliksik ngayon, pag-iimbestiga sa mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at maging sa mga rock netting na yan at paggasta po sa pera ng DPWH sa mga walang kapararakan ng mga proyekto sa panahon ngayon hanggang sa nagdaang pong panahon. Mayor. Sir Ted, alam niyo naman siguro yung sa loobin ko. Kilala niyo po ako kung saan po ako, ano yung pinagdaanan ko since Philippine National Police. When I set my sights on something, I make sure that there will always be an end game. May closure ho yan. Tuloy-tuloy ho yung pakikipaglaban ko ho dyan. Kaya nga siguro nailagay ho ko na talaga ho akong special advisor para ho sa infrastruktura. Ibig sabihin, hindi lang ho limited sa flood control. Nandyan ho lahat yan. Nandyan ho yung cat's eye, solar lights, rock netting, asphalt overlay, kung ano-ano pa ho dyan. Besides po, Sir Ted, DJ Chacha, advisor lang po ako. Hindi naman po ako commissioner. Alam nga naman gagalaw ako ng sarili ko na walang pahintulot ang komisyon. I have to take orders from the commission. At besides kung ayaw ng komisyon na marinig yung advice ko, ano magagawa ko? Hindi ho ba? Hindi naman po ako yung head ng komisyon. Advisor lang po ako. Kaya hindi ko rin maintindihan talaga eh. Opo. So sa ngayon po, Mayor, meron na ba sa inyo ugnayan kahit di pa ho? Kasi ngayon, just today, na-appoint na po yung chairman, si former Associate Justice, pangalan nito, itong kaka-appoint lamang, itong si... Sir Andreas po. Opo, Justice Andres Reyes Jr. Oo. Meron na ba sa inyong ugnayan sila Sec Babes? Paano ho kayo lang, kung kayong tatanungin, paano po ang magiging dito, pamamaraan para hindi maging sabog ang investigasyon at saka may direksyon? Well, anytime po magko-convene po yung commission, Sir Ted. So, hintayin na lang po natin. Kaya nga naman po we're preparing, I'm waiting, hinihintay ko na lang po at magpapatawag po kagad ang commission kasi we have to hit the ground running. Yun daw po ang marching orders. We have to hit the ground running. Okay, sige po. And then dito po,
Inyo ho bang nakausap na mismo si Presidente tungkol sa bagay na ito? Itong pagiging ano po ninyo, advisor po ng komisyon? Hindi pa po. Hindi pa po. Although si Justice Andy po, nag-text na po siya sa akin. Looking forward to working with us, with with the entire team. Yun po yung text po niya sa amin. Okay, sige. So, dito po kasi ngayon, para ho mas klaro na kaagad, ngayon pa lang, ang masasakop nito, hindi lang itong libu-libong flood control projects, kung hindi, ito pong mga gastusin ng DPWH sa mga proyekto na maaari pong hindi naman kailangan pero gumasta ang bayan ng pagkalaki-laki. Yes, sir. Basta, sir, related po sa any infrastructure project, covered po yan. Hindi lang po flood control. Okay, sige po. Mayor, sorry po, may nagtatanong po mga taga-media rito. They are just curious po para daw makompleto ho ang kanila din pong storya sa kanila pong isusulat. Yung pong tulong daw ni Senator Bongo sa Baguio during the pandemic, ano bang tulong po daw iyon? Well, alam niyo, marami ho yung mga gamot, yung mga vaccines, yung mga ayuda na ipamigay ho nila. Although alam naman ho natin na pera ng bayan ho yan, ano? Pero yung pagpa-fast track ho niya, na tuwing tatawag ho kami kagad, sasabihan ho niya si President Duterte, magbibigay kagad ng instruction na si President Duterte. Ay yung sa medical, namin, sa medical assistant, patindi po yun itulong nila sa akin. Kaya talaga naman ho, tanaw lang ng utang na loob. Kumbaga po, regardless of political color, pag pinag-uusapan na po ang pangangailangan ng constituency, wala na hong pinag-uusapan ditong parti-partido, kumbaga, Mayor, ano po? Oo. Ay, oo naman, ho. At kung sakasakali sa investigasyon ngayon ng nitong infrastructure anomalies, nasasangkot sila. Sabi ko nga ho sa inyo, siyempre ho, when we do our investigation, we have to seek out the truth. At the same time, we will file a complaint kung sakali may nakita ho naming involvement nila. Kaya talagang ito, papanindigan ho namin ito, Sir Ted. Kasi nga din po nababanggit yung pamilya po ni Ginoong Senator Bongo, na isa po sa mga construction companies din na nakakuha ng proyekto sa gobyerno. So dito po, ngayon pa lang sinasabi na ho ninyo na dito, kahit na ho, sabi ho ninyo, tinulungan nyo siya sa pagtakbo ho sa pagkasenador, sa kanya re-election. Dito ho, parang, tabla-tabla, kumbaga, Mayor. Opo, tama ho kayo. At hindi lang naman ho siya ang tinulungan namin. Tinulungan ho natin si Senator Soto, Senator Rabam, Senator Pangilinan, Senator Soto, Senator Ping. Marami pa ho kami tinulungan Sir Ted. Opo. Sige. So, Mayor, alam po namin na kayo abala. Kanina po nakapanayam namin si Senator Risa Ontiveros na kasalukuyan pong chairman ng Committee on Health in the Senate na ibanggit ko sa kanya yung Baguio General Hospital, yung Baguio Gen, na hindi matapos-tapos yung building. Sabi ko sa kanya, baka kailangan nilang busisiin at malaman. Meron ba kayong informasyon dyan? Yung Baguio Gen na napaka-importanteng ospital, may mga development, may infrastructure po ng mga karagdagan dyan, pero hindi matapos-tapos. Yes po, totoo po yan. Last year po, nilabas ko po yung anomalya dyan. At nag-iingay na po ako dyan. Kaya lang hindi ako pinapakinggan ng Department of Health for some reason. In fact, inatake ko na nga ho dyan yung dating head nila dyan, director. Pero hindi pa rin ako pinapakinggan ng Department of Health for some reason. In fact, nagkaroon na nga ho ng kwan dyan, ng kumbaga parang silent protest among our health workers dyan, doctors, nurses, midwives, pati ho mga empleyado dyan. Pero hindi pa rin ho tayo pinapakinggan ng Department of Health. And despite the fact talagang walang ayos, walang tamang pagplaplano yung na yan. Ang pagplaplano dyan sa infrastructure dyan sa loob na yan. At hindi ko maintindihan talaga kung pumunta ko kayan.
puro substandard. At alam nyo, wala pa akong parking dyan. Nire-raise ko na po yan. Matagal ko na pong nire-raise. In fact, I even invited the secretary and at the same time si DOH, Undersecretary Yusek Ferrer. Nakita niya po talaga ko ano po yung state ng Baguio General Hospital. Yan ho bang Baguio Gen is a DOH hospital? Yes, sir. It is an Apex hospital po. Kaya it caters to all patients coming from the other regions, hindi lang po Baguio. Yung nga po, opo. Kaya nga din po kanina, sabi ho, napasalamat si Senator Risa na nakarating sa kanyang kaalaman. So, maganda rin po, no, na ito pakakataon, Mayor, na makarating sa oversight po ng Senado, sa Committee on Health, itong problema po sa Baguio Gen. Kasi nga, naipaabot din sa atin nga na kailangan po ng mga building na bago pero hindi matapos-tapos. Sino ba kontraktor niyan? Malalaman ho natin, Sir Ted. Malalaman ho natin. Pero malamang ho, may politiko na naman dyan. Okay. Na involved dyan. O sige. So, magkakaalaman po siguro nga tayo kung siseryosohin po ni Senator Risa yung kanya sinasabi na aalamin niya itong punot dulo kung bakit po hindi matapos-tapos yung konstruksyon po ng development ng Baguio Gen. Sige, so salamat po, Mayor, at muli kaming gagambala sa inyo kung kinakailangan para lang ho magkapag-report kayo sa bayan. Salamat po, Mayor. Ingat po. Diba? So hanggang dito na lang muna. Ayan. Bigyan nyo muna ng like, ayan, at click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga pag-react natin at pagla-live natin dito sa politika, mga kababayan. And comment down below kung meron pa kayong gustong pa-reactionan sa atin. Ayan, maraming salamat po once again. Magbabalik tayo for another video. Ito po ang inyong lingkod, Pirador Mistua, and your service. Maraming salamat. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The